Madumi na yung hangin eh. Waki-waki. Ano gusto mong kagat? Kaliwa kanan? Lang. Huwag naman. Isang magandang araw mga boss amo. Ano nga ba ang itsura ng 8 oras ng mga tao ko at ako sa supero? Pagkatapos nga mag-time in ng mga dog keepers ko ay pupunta na agad sila sa asuhan upang itaas ang lona at patayin ang mga wall fans at exhaust fans. At mapapansin nyo mga boss amo, sa video ay wala kayong maririnig na nagtatahulan or mga energetic na mga aso. Lahat sila ay kalmado at ito namang si Antonio ay nakalabas pa ang lipstick. Ang pinakaunang lalabas ay sina B1, B2 at Buhawi. Sa edad na 4 na buwan gulang ay tinuturuan namin sila ng leash. Kailangan munang mag-packwalk sila at masanay sila dito bago nila ma-enjoy ang open playground. Pagkatapos ng maikli nilang packwalk ay papakawalan na namin sila sa open playground. Pwedeng-pwede na silang magbardagulan. Habang kami naman ay nakagayak na para sa packwalk ng mga Giants. At dahil nga medyo maluwag ang aking oras, ay sumama ako sa packwalk. Kadalasan ang mga dinadala ko ay yung mga highly problematic na mga aso ko. Kagaya nito, nila Tala, Senyora, na kailan lang ay nag-away. At ito namang si White na masyadong mainitin sa mga Rottweilers na sina Lucy at Six. Kapag hindi ako kasama sa packwalk ay 4 lang ang pinapadala kong aso sa bawat isang dog keeper ko. Yun na ang pinakamadami dahil iniiwasan ko na magkagulo o kaya makasalubong sila ng ibang aso ay bigla silang kalad ka rin ng mga aso ko. Makikita nyo sa video na lalabas na kami ng farm. Ako ang una. Ako ang una dahil ako ang alpha at ako ang may dala ng mga problematic dogs. At makikita ni na Balong, Rodel at Michael kung paano ko i-correct ang mga problematic dogs at pwede nilang gawin kapag hawak na nila ang mga ito kapag wala ako. Babanatan yan. Iritado to yo. Come on! Iritado si Victoria kay Tala. Naalala nyo ba yung mga unang videos namin na kapag nag-growl si Victoria ay sobrang dominante ko? Noon yon, pero ngayon ay tinatawanan ko na lang si Victoria. Nagagawa ko na lang tawanan dahil alam ko naman kung kailan siya bibira at alam ko lang kung kailan siya lang nagwa-warning. Siguro kayo, Boss Amo, no nakita nyo ang videos namin ng packwalk ay sinubukan nyo rin ipackwalk yung mga aso nyo. Ngunit noong nag-growl na yung aso nyo ay pinaghiwalay nyo na sila at hindi nyo na tinuloy dahil natatakot kayo na baka mag-away-away sila. Bago ko ituloy ang kwento mga Boss Amo ay shoutout muna kay Rodel na tagapulot ng brownies ng mga aso. At kayo mga Boss Amo na nagpapakwok ng mga aso sa kalsada, huwag na huwag niyong iiwanan ang inyong mga brownies ha. Ano gusto mong kagat? Kaliwa kanan? Lang. Huwag naman. Kapag may mga nakakasalubong kaming ibang tao ay nakikipagbiruan ako sa kanila. Isang paraan yun para kumalma sila at para hindi sila matakot sa mga aso ko. Marahil ay nagtatanong din kayo kung bakit puro dito na lang kami nagpapakwok sa area na to. Ang sagot doon ay mas pinipili kong magpakwok kami sa lupa kesa sa semento. Sinusulit ko lang ang panahon dahil pagbilang ko ng mga 5 taon, 10 taon, ay itong area na to ay wala na ring lupa at puro na to konkreto. At kung makakapagsalita lang ang mga aso ko, mga Boss Amo, sasabihin nila ay, "Salamat Boss Amo, kasi pinalakad mo kami sa lupa at hindi mo kami pinalakad sa semento." Yun ang sasabihin nila dahil kung babalikan natin ang nakaraan at kung babalikan natin ang mga ninuno ng mga aso, ay wala namang sementadong kalsada noon at wala namang sementadong gubat. Araw-araw sa supero ay ito ang unang activity namin, ang packwalk. At makikita nyo agad ang pagbabago ni Victoria. Tingnan nyo ang kanyang body language nitong pauwi na kami. Bagsak ang kanyang katawan at napakakalmado niya. Ganon din ang lahat ng mga aso ko. Bagsak ang katawan at kalmado. Sa video na ito ay nasa tapat na kami ng big kennel at maririnig nyo ang mga tahol ng ibang aso ko. Napaka-mild. Woo, woo, woo. Ganun lang. Hindi sila frantic, hindi sila energetic.
Ho! Ho! Oh, sa ganyan, ang una mong hatakin si Victoria. Dahan-dahang hatak. Hindi pwedeng biglain yan. Kita mo, ramdam na takot ka eh. Takot ka doon sa pake, kaya nagloko eh. Oh, ito susunod, oh, yan. Tanggalin mo to. Yan. Dahil nga si Balong ang bagong lumang dog keeper ko, Sige, lakad. siya naman ang tinuturuan ko. Oh. Victoria, ayaw nang may aso sa harap niya o sa gilid niya na face to face. Maya. Yan, meron kasing aso na gusto lang tumambay. Yan, gaya nito, nakatambay lang kaya kailangan ng exercise. Maya. Maya. Okay, kakatapos lang ng pack walk. Ito, pawisan pa. Oh. Sarap mag-exercise. Ito lang gusto kong i-highlight ngayon after the pack walk, si Bahaghari. Pakita natin. Ayan. First time na ginawa niya na sobrang proud siya. Ayan. Then umaamoy sa mga aso. Ito si Buhawi. Ito si Buhawi. Then tinan mo. Ayan, parang nagpe-play dominant na rin siya. Oh. Nilalapitan niya yung ibang dogs. Dati hindi niya ginagawa yan. Look. Oh, tayong-tayo ang tenga. Nakatayo mabuti, labas ang dibdib. Yan, di ba? Hindi niya yung ginagawa dati. Si Moana ang trip niya. Then si Donya. Itong si Buhawi, syempre may confidence na yan noon pa naman. Umiinom si Buhawi. Masasalubong niyo si Tiki. Lo, nauna na sa'yo. Ano muna? Pasok ka muna. U-turn. Pagkabalik nga ng mga ibang aso sa kanilang mga cages ay kumuha ulit ng mga bagong aso ang dog keepers ko. Uulitin nilang pack walk sa ibang mga aso naman. Parehong ruta ang kanilang pupuntahan sa ilalim ng sikat ng araw sa Amadeo. Pangarap! At habang nasa labas ang mga dog keepers ko, ito namang si Ate Janet ay nagwawalis na. Nililinis niya ang mga nalaglag na dahon at mga nalaglag na bulaklak sa buong farm. O, Rodel. Waki. Ang oras sa video na to ay around 8:30 ng umaga. Patapos na ang pack walk. Ipinapasok na lang ng mga dog keepers ko ang mga ibang aso at naglalagay sila ng mga inumin. Ayan o, yan o. Hindi ganyan. Mali yun. Papuin mo muna. Yan. Pag lumawlaw na yung dila, pwede mo nang ipasok. Tigas pa katawan, eh. Pasok mo. Diba? Hindi nagra-rush. Ang susunod na activity ng mga dog keepers ko ay papakawalan namin yung mga senior dogs. Ito ay si Bell at si Super.
Si Covey ay hindi considered as senior pero dahil sa kapansanan niya ay kasama siya sa mga special dogs namin. Ang mga special dogs namin o ang mga senior dogs namin ay nagpapakwalk lang ng 2 times a week. Hindi na kasi ganun kataas ang kanilang energy at madali na rin silang mapagod. Samahan pa ng sobrang init ng panahon. Malaki rin ang tulong ng mga energetic na miyembro ng pack na sila Pangarap, sila Buhawi, at sina B1 at B2 dahil sa kanila, napapatakbo nila or na-agitate nila ang ibang miyembro ng pack. Si Ate Janet naman ay nasa 25% na ng kanyang walisin. Kobe. You good? You good? Good. Resource guarding ang inugali ni Covey. Pero kumalma siya nung alam niyang hindi ko naman siya papaalisin sa banyera. Ito naman si Belle at si Buhawi. Pareho silang nakatayo ang mga tenga. Gustong umakyat ni Buhawi, ngunit hindi pa niya kayang talunin ang gazebo. Binuhat ko na lang siya para ma-experience naman niya ang ibang pack members. At dahil tapos na ang pack walk at nagpapahinga na ang ibang mga aso ko, nandito na tayo sa second part ng activity namin sa Supero. Ito naman ay ang activity ni Bahaghari at ni Buhawi. Ito ang desensitization ng mga ibang aso ko kay Buhawi at kay Bahaghari. Yan. Oh. Kahit papano ay nag-improve naman si Bahaghari. Inaamoy na niya ang ibang mga aso ko na dati ay hindi naman niya ginagawa noon. Sa madaling salita ay tinatanggap na niya ang konsepto ng dog pack. At makikita nyo dito na umiinom na rin siya sa mga dog bowls na nakalagay dito sa paligid ng farm. Na kung dati ay kahit iduldul mo ang kanyang muka sa dog bowl ay hindi siya iinom. Ito naman ang estado ni Buhawi. Inaamoy siya ni Arabia. Kung matatandaan nyo yung mga unang videos ni Buhawi, ay si Arabia ang nag-trigger kung bakit nakagat ako ni Buhawi. Malambot na rin ang katawan ng pack kay Buhawi. Hindi na sila naka-prey mode. At kahit tumakbo pa si Buhawi, ay hindi nila hinabol ito. Yan, gumalaw. Dinadaga pa rin ang dibdib ni Buhawi. Understood kasi bata pa siya. At gaya ng sinabi ko, ang pagbabago ay may proseso. At ito yung proseso na yon. Araw-araw kapag maluwag ang schedule ko, ay ganito ang ginagawa namin kay Buhawi at kay Bahaghari. Ito ang mga bagay-bagay na ginagawa namin para mabigyan namin ng buhay aso ang mga aso ko. You know. Shh. Hey. Shh. Shh. Hey. Shh. Shh. Naging imbalance ang energy ni Bahaghari nung nakita niyang lumabas na yung mga giants. Ito ay isang uri din ng desensitization exercise. Hindi lang ng mga aso ko, kundi ako din.
Mari-reinforce ang pagiging alpha ko dito at kailangan sumunod sila sa akin at kailangan maging kalmado sila. At kailangan sa dulo ng exercise ay wala na silang intensyon kay bahaghari. Tindi ng pre-drive dito. Hindi mo talaga mahahabol no? Ang mga aso ko ay parang wolves. Paali-aligid sila kay bahaghari. At ang tanging namamagitan lang ay ako. Na kapag ako ay wala dito, alam mo na kung anong mangyayari kay bahaghari. Ganun pa rin ang istorya hanggat itong si bahaghari ay hindi titino at tataas ang kanyang self-confidence. Wala namang ganitong eksena kanina noong mataas pa ang self-confidence ni bahaghari. Ngunit nung biglang bumagsak ito ay hinabol siya ng mga aso ko. O, Supero Lish, oh. Ilang taon na to? 2021. Ano ba taon ngayon? 3 taon. O, 3 years. 3 years old. Buhay pa. Ito naman kasi, hindi ka man tulungan ng nakabahag lang ang buntot. Hindi man lang lumalaban eh. Wala, attack mode yan. Dalawa na yan, oh. Itong iikot eh. Binigyan ko ng tig-isang tapik si Arabia at si Belarus. At nung nakita ito ni Orange ay bigla siyang nag-submit. Okay, hayaan mo lumapit. Hindi laro yung kanya sir. Challenge. Basta nininip yung aso, challenge yun. Pag pag nag-bite siya, tsaka niya iba-bite. Talino aso eh. Tama oh, tama yung bilis ng dila niya. Yung parang natatakam. At ito ang final test mga boss amo. Ibabalik ko na si bahaghari sa kanyang cage dahil tapos na ang exercise. Ngunit ang kanyang cage ay nasa kabilang dulo pa. Kaya kailangan kami maglakad ng malayo-layo. Okay, papasok na natin siya. Lalakad natin. Kitang-kita ang tensyon kay bahaghari. Binabatak niya ang leash. Shh. Op, sa likod. Shh. Ang asong matapang ay never na-attack sa harapan. Laging sa likod. Shh. Brother, dito ka na. Ah, pasok nyo na yung 3. Ayan pala, yung 4, nandiyan na. Babanat pa yun. Ah, pasok na yan. Okay. Okay, so tapos na yung exercise kay B1, B2, Buhawi, Bahaghari. So, isa-isa lang may problema kay Bahaghari pa rin. Okay, next time ulit. Ang ibang mga tao ko naman ay inaayos ang mga makina sa production area. Ang iba naman ay naglilinis ng mga freezers. Ganito ang buhay namin sa Supero, kung hindi sa aso ay sa pagkain naman ng aso. At pagkatapos nga ng exercise namin kay Bahaghari, Buhawi, B1 at B2, ay pinakawalan na ang the rest of the female pack. Ang oras na dito ay ganap ng mga 9:00 ng umaga. At ang female pack ay mag-i-stay dito sa aming open ground hanggang
10 o'clock Okay, so ng si umaga. Belle lumiit na rin ang paa. Psst! Aba! Ano? Huh? Huwag mong dilaan yan din. Parang ano, no? Ang bilis na lumito. Hawakan mo nga ba, ano, Rodel? Lumiit na. Ibebenda niya, oh. Kahapon, diretso yan, eh. Yun nga, mga boss amo, si Belle, ang aking Doberman, isa sa mga pinakamatanda kong aso, ay merong sakit ngayon. Pero kahit siya ay may sakit, kitang-kita nyo naman ay ine-enjoy pa rin niya ang pagiging aso niya. Sa mga oras na to ay ang mga dog keepers ko ay nagpapahinga na. At ito namang si Ate Janet ay nasa 50% na ng walisin niya sa farm. Alas 10 na ng umaga at nakapasok na ang female pack. At itong buko na to ay para kay Belle, the Doberman. Si Belle ay may Ehrlichia, kaya nagmamanas ang kanyang left leg. At para makatulong sa pag-alis ng manas, ay pinapainom namin siya ng coco water. Ate. Ayop yan. Papakainin din namin siya ng konting raw dog food para may laman ang kanyang sikmura. Iinumin kasi niya ang gamot na nireseta ni Doc Nicer. Yung zero yan. Tubig. Ang oras ay ganap na ngang 10:15 ng umaga, kaya ito naman ang oras para sa meal pack. Masayang masaya si Rodel Iguana, may iguana. kasi malapit nang mag-lunch break. Kung nung nakaraang linggo ay inuuna namin ang mail pack sa pagpapakawala sa open ground, ngayon naman ay nasa huli na sila. Palipas na kasi ang heat cycle ng mga babaeng aso ko. Ito nga pala si Pangarap. Kahit sa mga barako ko ay sinasama ko siya. Hindi ko siya nire-restrict dahil hindi naman siya mabubulog ng mga aso ko. At the same time ay hindi pa naman siya heat. Sa mga oras na to ay busy naman ako sa paggagawa ng production schedule at sa pagdi-dispatch ng mga raw dog food na papunta sa Quezon City at Manila. At habang nagdi-dispatch kami, itong si Pyongyang, ang paborito niyang asarin ay ang mga tao ko. Hoy! Camera. Dadalhin din namin sa paggawaan itong sirang mincer ko. At ito, may delivery rin kami sa mga breeders sa Metro Manila ng Supero Raw Dog Food. Alauna na ng hapon, kaya umalis na ako upang mag-grocery. Ginagawa ko ang pag-grocery every other week. At isa sa pinakamalaking bill ko dito ay yung pagbili ko ng mga Zone Rocks na siyang ginagamit namin sa paglinis ng mga cages at sa paglinis ng production area. Ito na rin ang nagsisilbing bonding time namin ng anak ko at ng aking asawa. Pagkatapos nga nito ay pumunta pa kami sa handyman para bumili ng mga wall fans. Meron kasi mga wall fans na nasira ng aso. At habang kami ay wala sa farm, ito naman ang ginagawa ng mga dog keepers ko. So, isang magandang araw sa inyo mga boss amo. Tayo maglilinis ng kulungan. Pero bago tayo maglinis ng kulungan, magtitimpla muna tayo ng palinis. Kaya. Yan ay chlorine. Maalat-alat. So, tapos, nagyan natin ng Sunrox. Sunroxo. Sunroxo. Baka Sunroxo. Sunroxo. Floral na lang. Sunrox. Yan. Ano yung sasabihin din? Ah, Ano yung sasabihin? baka naman. Pambutas. Pinambubutas namin ay ito lang. Kasi ito yung matigas na parte ng aking katawan. Ganyan ko lang. Ganyan ko lang. Ayan, bukas mo siya lahat. Ayan. Kaya lang titira kasi hirap na eh. Mahalo kasi ito kaya dapat bigay mo ganyan.
Yan. Tapos sunod to. Process. Ano to? Sunrocks Color Safe. Blossom Press. Baka naman. So, pampunas natin. Tigas talaga na pampunas ko, no? Yan. Masala lang ang buhay mo. Ito nyo ang pinag-halo-halong Sunrocks. O, saka natin lalagyan ng tubig. Mekos na isa niya. Yan. Mga boss amo, ipapakita natin yung mga lilinisan. Ang unang lilinisan natin ay gate. Ang mga gate na yan. Kasi tatanggalin namin yung mga kala-kalaw na yan. Dumi. Tapos pader. Yan, tingnan naman kadumi niya ng mga kulungan aso. Yan, kulungan yan. Tapos yung mga light, kulasan yan. Tapos mga exhaust fan. Tapos wall fan. Yan, yung mga yan ang mga pupunasan natin yan. So, babasa-basahin mo natin yung pader. So, pag hindi mo binasayan, patigas yung ano yan. Ang puti. Yan. Basahin. Lambot yung puti. So, ito next natin gagawin. Babalasin natin yung mga pader. Yan. Pagbabaras ng pader, dapat kailangan lahat. Pakita ng putik. Yan mo din, oh. Tapos samahan niyo pala mo. Yan. Yeah, boy. Good boy. Ayan na, mga boss. Yan yung naman ang result ko niyan. Diba? Ang nag-iis na yan. Diba? Marating. Kamaganda-ganda. Siyempre, hindi tayo mawala na kasama. Kasama natin yung mga... Yan, si Michael. Nami dyan eh. Siyempre, hindi pwedeng wala tayong katulong. Yan, diba? Huwag ako. Basta mo, halawin sa isang pater, halawin mo natin yan. Kasi, natin lawin mo. Madumi na yung hangin eh. Hangin. Kung minsan ay nagbabara rin ang pipeline papunta sa Poso Negro, kaya kailangan itong alisin ng bara. Liwanag na no. Kanina, madilim yan. Boss, mga boss amo, papakita namin yung mga nalinis namin na kulungan na aso. Yan. Pasok. Yan ang mga nalinis na namin na kulungan. Amin. Ano po? Aming nalinis. Tanda po yung sobrang dumi kanina. Yan. Pasok ulit. Inspection. So ayan mga kasama. Papakita namin yung
Naspirayan namin kahapon ng 7. Kung namatay baga siya. Garapata. Kaya mga boss, oh. Matitigas na. Effective yung gamot na inispray namin. Itong makikita nyo mga garapatang yung maliliit na yan. Mga matitigas na yan. Yan, mga yan. Kasi inispray na ng 7. O, diba? Tigas na. Ang nangyayari sa garapata pag na-spray ng 7. Yung iba, yung kasi iba natutuyo na, oh. Pag na-spray na siya. Sa isang araw ay 5 cages lang ang kayang linisin ng 100%. Pero yung partial cleaning, yung pagtatanggal ng poop at saka pag-alis ng panghi ay ginagawa yun araw-araw. Pagkatapos nga maglinis ng 5 cages, ay ito naman ang oras para magpakawala ulit ng mga aso sa open playground. Ang oras na ito ay ganap ng 3:00 ng hapon at maririnig nyo sa video ay meron pa rin nagkikis-kis ng pader. Ito ay si Ate Janet at tinatapos ang iba pang mga cages. Ang pagpapakawala ng aso ay ginagawa namin sa hapon din para yung ibang mga hindi pa nakapupupo, yung mga iba pang hindi nakakaihi ay marilib sila bago man lang sila matulog sa gabi. Nakakatulong din ang pagpapakawala sa hapon upang mabawasan pang energy ng pack. Malaki ang tulong nito upang sa gabi ay hindi sila masyadong maingay at pagising mo naman sa umaga ay hindi sila masyadong energetic. Kaya sa mga gustong bumisita sa Supero, ngayon siguro ay nauunawaan nyo kung bakit kami humihingi ng fee. May bayad kasi merong additional na trabaho sa mga tao ko. Kaya din namin gusto na ang bibisita sa Supero ay hindi takot sa aso, ay para maisabay namin kayo sa mga activities namin. At pagkatapos nga ng female pack, ay lalabas naman ang male pack. Lalabas ang male pack around 4 p.m. Pareho ng purpose, upang madrain pa ang kanilang energy at para bukas ay hindi sila ganon ka-energetic. Ganito kami mag-prepare ng pagkain sa mga aso ni Boss Mervin. Yan, natatag pa namin. Kung gusto nyo matuto mag-tatag, magsabi ka kay Michael. Maglalatag tayo ng baul ng mga aso. Pakailan pala. Chico. Tala. Arabia. Oh, si Dilim. Orange. Janwick. And magiting na Lucas. Victoria. Belarus. Senyora. Si White. Turkey, Abu, Pilipinas, Russia, Lapu-Lapu, Pyongyang, Mayumi, Star-Lord, Hiraya, Antonio, India, Bullet, and last, Pangarap.
Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.